Parehas ko naman po sila reklamo eh. Kasi kung tutusin, parehas naman po sila walang karapatang mag-asawa. Dahil nga sa pag-iwan ng mga magulang ni Ate Isabel sa kanila ay nagpatong-patong na ang kanyang responsibilidad sa kanyang mga anak at ganoon na rin sa kanyang mga kapatid. Ayoko po talaga yun pasamahin yung babaeng yun at dito naman na nga po bagay yun sa matanda. Sabi ko kung mag-aasawa ka, yung iba na lang wag yaan. Ang kaso naman po at hindi din po tumitigil yung babae. Dahil sa pabigla-bigla ng mga desisyon ay dalawang pamilya ang ngayon ang nahihirapan at nagsasakripisyo, kaya alam namin na mas kailangan nila tayo ngayon. Ngayong araw ay nandirito ulit kami patungo kala Ate Isabel para kamustahin ulit sila kasi naipangako nga natin sa kanila na mas dadalasan natin yung pagpunta dito dahil nga sa nangyari na talagang wala na silang iba pang inaasahan kundi tayo na lang para po sa pang-araw-araw nila na pamumuhay. Kaya ngayong araw kakamustahin natin muli sila Ate Isabel. At sana ngayong araw makausap din natin si Abdul kasi marami na ring tao na kami sa bata na ito. Wala pala sa Ate Isabel dito, nasa Ulingan daw, magpapasama tayo dito. Papunta dun sa ano yung nag-uuling sa Ate Isabel dun? Nag-uuling? Anong ginagawa niyo dun? Tara, sumama ako. Malayo ba yun? Malapit lang? Saan tayo dadaan? Malapit lang. Saan tayo dadaan? Tara. Mga nag-uuling yata ito sila. Sino nag-uuling yan? Sila Ate Isabel? Sila. Tara na. Tara na. May ganito pa pala dito. Ngayon ako dito nakapunta. Ayan o. Laki ng pinag-uulingan nyo. Si Mr. mo nag-uling dito Ate Isabel? Sila po. Kami po, natulong lang po sila. Katulong yung asawa mo. Anong oras pa kayo dito Ate Isabel? Kaya umaga. Ha? Umaga pa. Simula umaga pa? Yan lang. Bah. Grabe. Yung binigay po nila yun, kaso pinilit pa rin nilang 600 daw yun. Half day lang naman. Half day lang sila nung nagawa. Pero yung binayad ko, ibig sabihin, sobra yon. Pero pinilit nilang ganun yung babayaran. Yun daw po yung bili ni tatang. Hayaan mo natin sabihin. Kung doon sila magiging masaya. Sabi po kasi nila ay ano na Wala lang, namang problema pagbalik yun. na lang daw po ni tatay niya, ikaltas na lang daw po kung yun yung Pero hayaan mo na, sa iba na lang natin papagawa. Iba na lang po gagawa dito mga kalingap kasi wala po yung karpintero dito. May trabaho, hindi niya na itutuloy ito. Hindi niya nagagawa. So dito tayo sa isa pang karpintero dito. Siya magtutuloy nitong bahay nila Ate Isabel. At sa nakikita ko nga ngayon kay Ate Isabel baka sa kanyang mga muka ang kalungkutan dahil nga sa biglaan na pag-alis ng kanilang mahal na ama. Si Abdul, kamusta? Okay lang naman po. Ang papa niyo na contact mo sa inyo? Wala po yung number namin. Wala man po yung cellphone. Wala. Ibig sabihin hindi na nagko-contact sa inyo. Wala po. Alam na ba ito ng mama niyo itong nangyari? Alam po yata nun. Sinabi na po yata ng kapatid ko. Anong sabi ng mama niyo? May sinabi ba sa inyo? May sinagot ba? Wala man din po. Wala rin sinabi. Si Tatay Pilomeno ba nakakausap niyo? Opo. Anong sinasabi niya sa inyo? Hindi naman sa inyo galit. Hindi naman. Pero may nasasabi siya, di ba? Hindi naman mawawalan niyo kasi masama ang loob ng tao ay. O anong sabi ni Tatay Pilomeno sa papa niyo? Ba't nagawa yun? Wala naman po siya sa amin nababanggit ng ano. Ano lang, nung una lang po yata. Hindi man po siya sa akin masyado nagkukwento at alam naman na po kasi niya yun ay. Kaya di na rin po sa akin nagbabanggit. Nung huling makausap ko si Tatay Pilomeno, Ate Isabel, nasabi niya sa akin na nakita na daw niya na may ginagawa silang mali dito sa bahay na ito mismo. Kayo ba alam niyo yun? Hindi po. Siya naman po pala nakakita. Inaabangan ko nga lang pong magsabi siya sa akin. Hindi naman po siya naimik ay. Sino po? Si Tatay. Tatay po. Ibig sabihin, hindi niyo alam yun na may nangyayari dito sa bahay Hindi na ito? po. Kasi hindi naman, simula po kasi nang dumating si Papa, yung unang uwi po ba ganyan noon. Hindi na po ako naganlapit. Tapos, pero nakikita ko naman po talaga na yung kinakasama niya, nakadikit na po talaga yung nakadikit kay Papa. Okay. Pero hindi na po ako nag-iinimik at mag-aaway na nga po kami na mag-aaway. Lagi na nga po kami nag-aaway. Na ano lang po talaga ako nung sinama niya, na doon lang po talaga ako nag-abol. Doon mo lang hinabol. Ano yun? Paano mo na, ilang oras na bago mo nalaman? Natagalan na po at yung asawa ko po hindi agad siya bumalik. Tapos
ang alam ko lang po talaga nun, masama lang po yun, palabas. Ibig sabihin, nagpaalam ang papa nyo, may bibilhin. Malabas lang daw po. Tapos ngayon, sumama mabili daw itong po kasama yung babae. nauna na po yun umalis. Umaga pa lang. nauna umaga lumabas. pa lang daw po. Sabi po ni tata na umaga pa lang daw po. Maaga pa po masyado daw umalis yun, kaya hindi ko rin po alam. Tapos yung papa ko naman po, nakita ko naman po siya nung pag-alis. Wala man siyang dalang bag. Tapos yung lagi niya lang jacket na suot. Nung Yun papa lang, mo? tapos naka-short lang siya. Yung papa mo? Opo. Tapos, Tapos sabi ko, masaan? May nagtanong pong, hindi ko lang po matanda kung sino nagtanong. Sabi niya, mabili lang daw silang gatas. Kasama nga po nung asawa ko. Tapos? Tapos yun po pala, diretso na. Yung bag pala nun ay pinadala dun sa kapatid ko, dun kay Kambal, kay Gala. Pero pinadaan. bata kasi yun, hindi niya alam. Hindi po. Ganun. Tapos, paano mo nalaman na wala na umalis na? Yung si Payat po, pag-uwi. Sinabi niya? Sabi niya, sabi ko, nasaan si Papa, ba't di mo kasama? Sabi niya, po, yung maalis na daw siya kaysa naman daw magkaroon pa siya ng kaaway. Di doon lang pa ako magkasama yung dalawang yun at wala pa rin po kasi yung babae. wala rin yung babae. Di pa nabalik. Tapos doon kayo naghabol ngayon. Sabi ko tara na at baka maabutan natin. Pero alam ko talaga kung yun ay talagang doon paalis, di ko na po yung naabutan. Nagbaka sakali. Nagbaka sakali ka lang na maabutan. Ibig sabihin nagpunta pa kayo ng sentro ng Kapalongga? Kapalongga po talaga, nagtanong pa nga pa Para ako sa ano yung pinuntahan mo doon? Terminal ng bus, gano'n? Opo, Terminal ng yung bus. sa bus Tapos lang naman po. wala doon. Wala po. Ngayon, sabi mo may isa pa kayong pinuntahan. Bagong silang. Grabe, ang layo nun. Nasiraan pa kami sa may dungki. Kaya natagalan pa rin po kami. Malayo yun dito mga kalingap, yung Kapalongga. From here to Kapalongga, inaabot po yan ng halos 30 minutos. Papunta po ng Bagong Silang simula dito, mayroon po yung umaabot ng halos 1 oras. So, sa atin sabi, nagbaka sakali pa rin na maabutan kasi ano yung pakay mo, Kasi bakit hindi ko naman tinabol po mo? talaga yung pagsasamahin. Tapos kung magpipilit, sabi ko, na lang ako, magrereklamo ako kasi na po nila, nabanggit niya na yung sa akin na kapag siya nga daw po nag-asawa, iiwan niya sa akin lahat. Sabi ko, di ko naman po kaya yan. Ay, nagsabi siya ng ganun dati pa? Mapapakain ko po yan, pero hindi ko po yan masusuportan. Nag-aaral, ang dami kong maliliit na dapat unahin. So sabi po niya sa akin, ako na lang daw po bahala magpaaral. Tapos ayoko po talaga yun pasamahin yung babaeng yun. At dito naman na nga po bagay yun sa matanda. Sabi ko kung mag-aasawa ka, yung iba na lang, wag yaan. Ang kaso naman po, at hindi din po tumitigil yung babae. Sigang iyak, paawa ng paawa. Kasi wag daw siyang iwanan at mahal na daw po niya. Ay, ganun? Tapos, ilang araw niyo lang nakasama yung papa mo? Tapos ang kinaano ko lang po, ang kinainis ko din po dun sa babae, ginawa po niyang disadvantage yung pangungulila ni Papa, yung galit ni Papa kay Mama, ginawa rin po niyang disadvantage. Tapos, yung gawa po niyang yun, hanggang sa pati kami, pinagdamutan na ni Papa ng pera. Nung mga araw nandito siya, ramdam mo yun? Opo. Tapos hindi na nga lang po ako nagang-imik, di na rin ako sa kanya nagang-lapit, hindi po kagaya noon, talagang malapit po Malapit kami kay lahat. Papa mo? Lahat po yan, pero simula po Kasi nga napapansin niyo yun, kaya Opo. hindi kayo naglalapit Tsaka sa kanya. nahiya na po ako at halos po lahat ng paikot dito sila na lang ang tinitingnan. Pinag-uusapan, ganun. Halos ayoko na nga pong lumabas. Grabe. Pero itong papa mo dito sa mga bahay na ito, saan siya natutulog every night nun? Pero Dito sa kasama bahay po na niya, ito? kasama po niya yung kambal. Yung kambal. Ano po yun? Pero yung babae, sure naman kayo na doon siya natutulog kay Tatay Pilomeno. Tumatakas po yun. Ay, paggabi? Opo. Tumatakas yun. Marami nakakakita eh. Ay, ganun. Tapos siya pumupunta dito. Siguro po. Kaya pala nasabi ni Tatay Pilomeno na nahuli niya dito ng ilang beses. Kaso nga lang, ayaw daw ni Tatay Pilomeno ng Tsaka di naman po gulo. nakaya yung babae eh. Ayaw naman po talaga kasi sa kanya ng babae. Kaya lang naman po naging ganun yung babae nung wala pa si Papa. Oo nga. Kasi may reason po yung babae kung bakit inayawan siya at di naman na nga daw po kaya ay may pangangailangan naman daw po siya. Okay. Ito pong mga kalingap, tinutulungan ni Commander na ito, asawa ni Tatay Pilomeno na 72 anyos na si Tatay Pilomeno at itong babae naman ay 24 anyos. So sa totoo lang, hindi pagkain ng habol lang ng babae kay Tatay Pilomeno, o kasi sinusuportan sila ni Commander, tapos maganda nga yung plano para sa kanila, papagawan din sila ng bahay, ng magandang tirahan, ng maayos na tirahan kumbaga. Pero nagawa pa rin po niya yun. Ibig sabihin hindi po talaga yun yung pinakang purpose niya kay Tatay Pilomeno, kundi ayun, mas pinaboran niya yung pangangailangan niya bilang tao. Kaya pinili niya yung papa ni Isabel. So
So nakakalungkot lang kasi nakakaawa si Ate Isabel, nakakaawa si Tatay Pilomeno, pares na pamilya na naiwan ay nakakaawa talaga. Kaya nga sabi ko, Nakitaan po kasi niya si Papa ng pera. okay, May pera po kasi talaga nun si Papa. nung umuwi dito. Opo. Dahil nga sa naging 13-month pay niya, bonus, ganun. Yung sahod pa niya nahuli. Tapos, may dala na po yun. Malaki ang dala nun. Nasa 15K. Tapos, nung pagsahod po ng katapusan, pinadala nung kapatid ko yung sahod niya. Kasi, pero di man lang kami, basta-basta na lang kami iniwanan. Kasi gawa po nun talaga ng babae naman yun. Kaya hindi naman po masasabing kasalanan lang yun ni Papa. Pares sila. Kumbaga Opo. hindi lang si Papa mo ang may kasalanan Hindi dito. lang. Pares Kasi talaga nung sila. Bagong dating naman po si Papa, hindi pa naman po yung ganun si Papa. Kaso simula nga lang po nung para ng linta yung babae. Marami naman na po nakapansin. Nakapansin. Kahit nga po ako, hindi nga lang po ako makapagsalita. Ayoko mo pong maganot. Na ano po man po ako kay Papa at biglang nataas ang dugo. Sabi ko baka ma-high blood kasalanan ko pa. Grabe yung pangyayari sa inyo, Ate Isabel, ano? Ang nakakalungkot lang kasi nagbitaw pala yung papa mo na Opo. once na mag-asawa na siya, Hindi na titigil daw na po siya sa amin pagsuporta sa bibigay. inyo. Ba't naman Kasi ganun? may sarili na daw siyang pamilya. Hingian daw po namin dun sa nanay ko. Yung nanay ko lagi din mong walang pera. Grabe. Grabe itong pangyayari kala Ate Isabel na ito. Kaya nga po wala na akong hinihingian dun sa mag-asawa niya. Sabi ko naman po kung irereklamo ko yung nanay ko, unfair naman dun sa tatay ko. Kasi yung tatay ko nakaligtas, yung nanay ko magdudusa. Pero Sabi ko, naisipan mo ba na pumasok ba sa isip mo, Ate Isabel, na magreklamo minsan? rereklamo ko po talaga sana. Kasi hindi ko naman po talaga kaya. Hindi ko naman po talaga kaya silang Sino ang, kung sakali man magrereklamo ka, sino sa kanila? Parehas ko naman po sila irereklamo eh. Kasi kung tutusin, parehas naman po sila walang karapatang mag-asawa. Tama yun. Tapos biglang nawalan po ako ng kay Papa kung saan nahanapin. Di sabi ko para hindi naman po maging bias kay Mama. Hindi ko naman po reklamo. Pero kung sakaling irereklamo mo ito sa DSWD, di ba? Kasi yung responsibilidad nila sa mga bata sa inyo ay Yun lang naman. tinapon nila o pinabayaan nila Yun lang kayo. naman po ang hinahabol ko yung responsibilidad. Kahit tustusan na lang po nila yung pangangailangan ng mga kapatid ko ba nag-aaral. Kasi di ko naman po talaga kayang tustusan niya. Ang dami ko po pong maliliit na Grabe. Alam nyo, si Ate Isabel, kapatid niya pa rin kasi itong mga to, kaya kahit anong hirap, tinitis ni Ate Isabel dito, kahit na anong sakripisyo yung ginagawa niya. Ang dami po kasi talaga mga bata nito. Kasama na dyan sila Abdul. Ilan yung anak mo, Ate Isabel? Tatlo yung anak na Ate Isabel na dalawang maliliit pa, isang malaki na, medyo malaki na, tapos dalawang maliit. Tapos ito po mga kapatid ni Ate Isabel, ang dami pa. Tapos mayroon pa ditong may sakit, di ba, Ate Isabel? Yung nakwento mo sa akin dati. 6 po yung nag-aaral. Oo, ang dami. Tapos, yung isa pong yung laging nasakit yung Ulok plus pa yun. Opo, Di bali 7 sila. Opo, 7 po sila dito lagi. Okay. Tapos yung nag-aaral pa po namin, yung bunso namin, hindi ko malakad-lakad yung birth certificate. Ay, ganun, di mo na maasikaso. Wala po kasi akong pwedeng magamit. Wala akong panggastos kasi yung baptismal po niya nasa Panganiban po yata yun, or Larap, kung saan po dyan sa dalawang yun. Ito ba, Ate Isabel, nag-aaral yon yung Opo. hinihingi na ba sa kanya? Opo, ang nga lang po sa akin na 1 buwan lang, kailangan ko daw Ang palugit? lakarin. Okay. Ang kulang na lang naman po sa akin yung baptismal niya. Hindi ko po Okay. talaga makuha. Saan ba kinukuha yun? Sa Kumbento. kumbento? Kaso di ko lang po kasi siya matandaan na matagal na po kasi siyang bininyagan. Hindi mo alam kung saang kumbento? Opo, dito po kasi yun sa Ulipanan. Di ko lang po alam kung ang nakakasakop ay Larap o Panganiban. Okay. Ate Isabel, pag magpunta ka doon, sabihan mo ako ha. At matulong ako para sa maasikaso yung ng kapatid mo kasi gustong gusto rin siguro mag-aral. Kung mapapatigil dahil lang sa baptismal. Diba? Yun na Ha? lang Sabihan mo po ako kasi- ha. Huwag ka mahiya magsabi. Nalakad ko naman na po kasi sana yung iba. Kasi dito lang naman po yung inanuhan ko na nga lang po. Ay, kaso yung baptismal po talaga ang layo. Okay. Sana maayos para hindi mapahinto yung bata. Ano, Ate Isabel? Ano pa lang po pati yan, kinder. Kinder pa lang. Opo, at ano pa lang naman po yan. Okay. Kailangan. Ate Isabel, may tatanong pala ako sa iyo. Yung mister mo, 'di ba? Nakita ko nag-uuling kayo kanina doon, nagtutulong siya sa pag-uuling.
Itong mister mo, magkano kinikita niya sa araw-araw? Ngayon lang po yan. Wala po siyang kita dito. Sa araw-araw, ibig sabihin hindi siya kumikita araw-araw. Ano naman po ng bitawan. Huwag ko nga daw pakikalmo. Tatanggapin pa rin daw eh. Mm. Pero ganito Ate Isabel, yung tinanong ko sa'yo kanina, ibig sabihin, yung mister mo, hindi stable yung sahod niya, yung trabaho niya hindi stable. Paano po yung pagkain niyo kapag ganun? Saan kayo kumukuha? Ano po, Nung halimbawa, kahapon, yung binili po namin kahapon, kinuha ko na yung laman ng iniipon kong alkansya. May iniipon ka dapat. Opo, kasi sabi ko para po sana yun sa birthday ng panganay ko. Ay, grabe. Kasi sabi ko kunin na namin at wala po kaming maibiling bigas at saka gatas nila. Kinuha ko na lang. Grabe ang ano nila mga kalingap. Imbis na para sa birthday na ng anak natin Isabel, nagagalaw na niya kasi nga wala na silang suporta sa tatay na inaasahan. Kaya magagalaw at magagalaw na niya yun, di ba? Tsaka wala na po talaga kaming gatas yun. Sabi ko kailangan ng gatas, di ba sana yung bigas. Oo. Okay. Yung gatas. Ngayon Ate Isabel, may dala ako dyan, may dala tayo dito kay Ate Isabel na may dala tayo dito ang 2 sako ng bigas. At ito yung kailangan nila Ate Isabel, yung konsumo sa bigas dahil marami sila dito. Kaya may dala na tayo dito ang 2 sakong bigas. Salamat kay Ninang Adeleuson. At may makukonsumo na po sila Ate Isabel dito sa ngayon na wala na ang kanilang ama. May wala ka na naman short. Ito, may dala tayo dito dalawang sako ito ng bigas. Ayan. So, Ate Isabel, sa tingin mo, itong 2 sakong bigas na ito tatagal naman kaya ng ilang linggo sa inyo? Depende po kasi. Depende. Pero sa tansya mo, yung kapag may ganito kayo, tumatagal lang ng ano? Man po. Kasi po, nung una po ninyong dalan sa amin, nakadala po kaya na ng isang sako. Ganito din. Tapos nakabili din po ako na ng kalahati. Nag-abot man po yun hanggang ano. Isang buwan? Opo. Okay. Ibig sabihin to, possible baka umabot ng gano'n? Opo. Okay, sige Ate Isabel. Okay. At Ate Isabel, nabanggit mo sa akin kanina na wala man lang kayong panggatas. Halika dito, dito tayo. Medyo madilim. Ate Isabel, hawakan mo muna ito. Tapos ito, dagdagan dyan. Ha? At magbili ka ng ng sinasabi mong gatas. At saka kung kailangan ng diaper na anak mo, magbili ka, ha? Para nang sa ganun ano. Tsaka ulam, magbili ka ng ulam ninyo, ha? Yan, salamat kay ate. Salamat. Okay, walang anuman. Anong gusto mo sabihin kay Ninang Adeleuson? Maraming salamat po. Doon sa binigay niya. Malaking tulong na po yun sa akin. Lalo't na malapit na naman po magpasok. Bira po kasi sila makapasok. Sa ngayon. Gawal po sa pagkain. Hindi po kasi pwedeng hindi sila Kakain. Opo, Siyempre, hindi tsaka naman hindi pwedeng pwedeng. papasok ang bata na walang Tapos laman. pag wala po silang baon, di naman po. At ang layo naman po kung uwi-uwi pa. Okay. So, yung nabanggit mo sa akin kanina, Ate Isabel, kung buo yung loob mo na magreklamo, magsabi ka sa akin, ha? Ha? Kung magbago ang isip mo o ano ba yung decision mo na talaga ngayon? Kasi marami din nagsasuggest sa atin ng mga viewers na dapat kasi mabigyan din sila ng kumbaga maisip nila. Kung hindi nila sa ngayon naiisip, dapat siguro gawan mo ng action para maisipan nila na may mga anak sila ditong iniwan. Pero nasa sayo yun, decision mo yun. Naalala pa naman po Yun, nila parang yung ganun. naalala pa naman po nila yung mga anak nila kasi makakaawa din naman po kasi sila. Nakakawa pa rin, yung parang nainisip na Ate Isabel, kahit na ganun yung ginawa sa kanila. Sige po, decision, ikaw po yung tumatayong magulang na ng mga kapatid mo, ng anak mo, ikaw po ang magdedesisyon yan. Basta kung ano man yung decision mo, nandito lang kami, pwede mo kami sabihan, Apo. Okay. Kawawa naman po kasi. Ang mama mo ba, may sariling pamilya na ngayon? Meron na po siguro. Meron na. Ibig sabihin may anak na, ganun. Wala pa naman. Wala po siguro siyang anak. Pero Ilang taon na ba ang mama mo? Sa tingin mo? ilang taon na po yung edad niya? Oo, yung edad niya. 45. 45, di pwede pang mga anak yung kapag ganun, di ba?
Oh, pero sa ngayon, wala naman. Wala pa naman po ako na kaso bira ko din po kasi makausapin. Pag hindi ako tumawag, di rin po sila nakakontak sa Hindi akin. rin ako kontak. Okay. Pero itong papa mo eh... Wala na po talaga akong pag-asa na kontak yan. Oh, pero di natin alam. Mali natin eh, makabuo sila. Di ba? Balas. Magkakaroon na nila ng... sa aking iwanan, pagod. Pagod ka na mag-alaga. Ang dami-dami pa niya. Tapos iwanan na naman nila sa akin, pababayaan na naman. Grabe. Hugbog ni sa Ate Isabel sa responsibilidad. Ate Isabel, pwede ko bang makita si Abdul? Nasaan si Abdul? Pakita natin. Ano po ito ate? Okay. So ito, salamat kay ate at binigyan niya sa atin yung panibagong lista ng mga kakulangan ng materyales dito sa bahay nila Ate Isabel. Kasi nga wala po yung karpintero. Walang may ginagawa daw sa ibang lugar. Kasi nga medyo, alam niyo naman, nagkaroon ng problema noong nakaraan. Kaya pina-stop yung paggagawa dito. Siguro naghanap na muna ng trabaho. Pero hindi ko na kasi tumaantay na kung kailan pa siya magiging available. Buti na lang nandito yung asawa nito ng katulong nila Ate Isabel sa pag-uuling dito. At siya ay foreman din dati sa kanya mga past job. So alam ko ipagkatiwala natin sa kanya tong bahay nila Ate Isabel. At ito yung ibang mga lista pa ng kakulangan dito. Panibago ito. Kukunin ko ito sa hardware para ma-deliver na kagad dito. At masimulan ni tatay. Kakausapin ulit natin mamaya. Andito na si Abdul. Abdul, kamusta ka? Parang nakabawi-bawi na si Abdul ngayon. Ano? Pero ba't puro sugat ka? Mga sugat naman. Bakit puro sugat Matigas ka? po kasi ang ulo pag nakakawala po talaga siya. Dadapa. Kung saan-saan sumusuot. Grabe, puro sugat ka Abdul. Ayan o. Nangyari sa'yo. Kaya nga po halos ayaw kong palabas. Hindi naman pwede. Nagwawala sa loob. May pag nakakawala, takbo naman po. Aba, may hawak kang pera pati o. May hawak na pera si Abdul. Bibili ka ng pagkain niyo Abdul, ha? Ha? Wala ka ng lolo. Abdul. Papa, Nasaan na si Papa? Ha? Papa Lulu. Nasaan na si Papa Lolo? Saan na? Payat na ni Sam. Ha? Pero si Abdul kahit paano nung nakaraan kasi mas payat ito dito. Oo. Pero ngayon bumabalik-balik kahit paano yung katawan ni Abdul. Yung nga lang sa kalikutan din siguro, nagkakaroon siya ng mga sugat-sugat sa mukha. Ayan oh. Minsan makikita ko galing likod paglapit. May sabi kong bakit may gas-gas ka na? Doon daw, dapa. Nadapa. Pero okay yung katawan niya ngayon. Sipon na lang ang meron siya. May mga gamot ba silang ininom? Di ba marami kayong gamot nung nakaraan? Ubus na din po. Ubus na. Pati nga po yung sa maliit ko. Naubos na rin. Pinainom ko na din dito ay. Okay. So ibig sabihin wala na kayong gamot ngayon? Wala na po. Sa sipon lang naman. Pataas yung ubo po naman niya. Di naman po ganun ka. Okay. Pag nakakaalala lang siguro yung ubo niya. Okay. So, sige Ate Isabel, sana maanohan natin ng gamot ulit siya. Ano bang plano mo? Di ba sa center kayo kumukuha? Opo. Sa Kasi tingin mo- Miyerkules pa na. Merkules. Okay, sige. At kung hindi, dibilhan mo na muna. Ano? Apo, Para bibilan ano? ko na lang. Para mawala na yung mga sipon nila. No, Abdul? Tagal kitang di nakita Abdul, namiss kita Abdul. Tayo Ha? na naman ay kaingay-ingay niya. Baka pag wala kami, maingay ka naman. Sige, pati ang iyak. Ayaw naman po sa loob. Ayaw papakulong. Kumusta pala Ate Isabel yung communication ninyo ng mama ni Okay. Abdul? Okay. Sa ngayon okay na, no? Hindi kagaya dati na, di ba sabi mo dati, minsan lang siya mag-contact. Tapos, Na ano lang, na pag di ako nag-chat, di siya na-chat. pero ngayon, napaka ano na. Na ano naman po, nagtataga-chat naman Sa po. tingin mo, masasabi mo na mas responsible siya ngayon kay, Apo, kay Abdul, ano? Kasi yung mama ni Abdul ngayon, madalas na talaga kumukontak sa kanila, nagpapadala. Nag-ano na po pati yun. Nakakausap na ni Duli. Ay, siya, ganun? Nagbibideo call sila? Ako. Nakaka-video. Kumusta si mama? Asan si mama ngayon? Ha? Grabe, nakakausap na pala, nakaka-video call na ni Abdul yung mama niya. So, maganda po yun. Nakakausap Para nang sa ganun, nakikilala din ni Abdul yung mama niya kahit na magkalayo sila. Nakikita niya yung itsura ng mama niya. Nagiging familiarize sa paningin ni Abdul. Okay? So, sige Ate Isabel, sa ngayon, kayo na munang bahala dyan sa dala namin. Ano? Okay, yung bigas, sana umabot nga ng 1 buwan at makapagdala ulit kami kapag naubos. Ano? Okay. Salamat Ate Isabel sa pag-aalaga mo sa mga kapatid mo, kay Abdul, tsaka sa anak mo, ano? Yung magpakatatag lang kayo ni mister mo. At bago kami umalis, kakausapin ko ulit yung karpentero tungkol dito sa, sa paggagawa nila, ha? Okay, so sige. Abdul, bye-bye. Aper tayo, Abdul. Abdul, Daw. aper na. Ay, Tulala. nakalutang si Abdul ngayon, ha? Okay, at sige Ate Isabel, ha?
Okay, so hanggang dito na lang muna yung vlog natin for today mga kalingap. Maraming salamat sa pagsuporta nyo kay Ninang Adelyuson. Maraming salamat po. At kay Ninang Adelina, maraming thank you sa pag-alalay sa amin ni Commander. At sana matapos na itong bahay na ito nila Ate Isabel nang sa ganun makalipat na po sila. At muli, Marcos TV Channel, Commander ni Marcos. At sa lahat ng kasamahan namin, more blessings po sa ating lahat. God bless po.